Tagulan na mga tropa pero hindi nyo pa rin nakukulayan yung drawing na swimming nyo. Hindi ko na alam kung ano pang kumbinsi ang gagawin ko sa inyo, pero baka dito sa mga ipapakita ko, baka pilitin nyo na makapunta rito. Cotomine Zambales lang to mga idol, dating minahan, pero makikita nyo naman kung gaano kaganda yung lugar. Sa daan pa lang sobrang ganda na ng mga tanawin, kaya tara. Kakamadali ko nga pala dyan hindi na ako nakapaglinis ng helmet ko, kaya sobrang labo tuloy ng helmet ko. Hindi ko tuloy siya maisara habang nagmamaneho tayo, kasi baka pag pinilit ko na natiling nakasara, baka madisgrasya pa tayo. Dahil puro liwanag lang ang nakikita ko kapag nakasara, kaya pagdating ko pa lang dyan sa meetup place namin ni Rodel, tinanong ko kagad siya kung meron siyang dalang tissue, baka pwede ako makihingi para mapunasan ko na yung helmet natin. Medyo malayo nga rin pala yung biyahe natin ngayon mga tropa, kasi halos 250 km yung pupuntahan natin sa Zambales. Bali nag-CR nga lang pala dyan si Rodel, tapos umalis na rin kaagad kami. Nagsuot na nga rin pala ako ng jacket dahil malayo-layo yung biyahe. Premium gears baka naman. Bali papunta nga pala tayo ngayon sa may Arco ng Malolo, sa may Jollibee Dikay, dahil doon natin may meet upin yung ibang tropa. At saktot nandito na nga rin pala sila at nag-aantay sa atin. Umambay nga lang din pala kami dyan dahil may inaantay pa rin kaming isang tropa. Konting kamustahan lang, bossing! Kamusta buhay-buhay? At syempre magkikismisan nga pala kami kasi ganito ang libangan namin pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Ayun, after ng chismisan umalis na nga rin pala kami niyan dahil pupunta kami sa crossing ng Malolos at doon namin naantayin yung isa pang tropa na si Kulot. Dati maaga to ngayon late na rin. Sanay na talaga ako sa ganyan. Yung mga sa una lang magaling. Ay, umugot pa. Si Maring Emily nga nakared, di naman birthday Shoutout kay ate So after nga pala ma-connect yung mga intercom, aalis na rin kami dyan dahil malayo-layo pa kami at wala pa kami sa Wamport ng biyahe namin. Sa mga ganito kahabang biyahe nga pala mga tropa, dapat lagi kayong handa. Kumpleto lagi dapat kayo sa mga tools para kung sakaling may mangyari mga berya, at saka may dala rin sana kayong mga kapote dahil kung sakaling uulan, hindi naman pwedeng hihinto kayo at aantayin nyo na lang na matapos yung ulan. Dahil madilim pa nga pala at wala naman din ganong magandang makukuhanan nagpa siya akong di na muna mag-record. Inulan nga rin pala kami sa biyahe namin na yan, kaya hindi na rin talaga ako nag-record dahil wala naman din talagang makukuha ng maganda. At nung dumating nga pala kami ng Zambales, medyo pa umaga na rin kaya nagkape na muna kami. Gusto ko nga rin pala magpasalamat sa napakagandang langis na binigay ng Supremium Oil. Sobrang ganda nung langis, bukod sa tahimik na sa makina sobrang sulit talaga kasi kahit malayo yung binyahe namin halos walang nabago sa takbo at hindi ganun kainit sa motor. Sa mga gusto bumili ng langis nila ilalagay ko na nga lang din pala sa comment section yung link ng shop pati sa Shopee nila para mas mabilis din kayong maka-order, or pwede rin kahit mag-PM na lang din kayo dun sa page nila. Inabot na nga rin pala kami ng liwanag dyan at syempre dumiretso na nga rin pala kami sa tourism office ng Masinloc. Dito pa lang bumungad na sa amin itong maliit na kastilyo na pwede ka mag-picture at may nakalagay na pangalan ng lugar nila. At sobrang na-maintain talaga yung kalinisan dito dahil kahit maaga kami dumating makikita mo ang dami talagang naglilinis dun sa lugar nila. Kaya yung mga baboy dyan baka hindi para sa inyo yung lugar na to. Magkano isa nun, Dan? Pagkakalahating araw lang ako dun. Pag si Roldan talaga ang kasama, makakarating ka naman, may ligaw lang konti. Katabi nga lang din pala ng tourism office yung palengke rito at huwag kayong mag-alala dahil sobrang mura ng mga bilihin dito lalong-lalo na sa mga gulay. Kaya namalengke na rin kami niyan at dumiretso na rin kami ulit sa biyahe dahil medyo malayo-layo pa. Unang checkpoint nga pala to at dyan yung ipapakita yung kinuha yung permit para makapasok kayo sa lugar. Bali yung binayaran nga pala namin sa permit 160 pesos. Overnight na nga pala yung 160 na yon. Kung anong oras kayo dumating doon, ganong oras din kayo aalis kinabukasan. Para sa mga mahilig nga pala sa adventure siguradong mapapalabang kayo rito dahil medyo trail yung dadaanan nyo. Halos 21 kilometers nga pala yung dadaanan nyo pero hindi naman siya totally rough road. Meron din mga sementadong lugar kagaya na itong dinaanan ko. Sa mga pupunta nga pala dito wala namang problema kung medyo maliit yung motor nyo, basta siguraduhin nyo lang na nakakondisyon yung shock at yung gulong nyo. Dahil ang distansya ng mga kabahayan dito talagang magkakalayo at meron ka pang madadaanan na talagang walang bahay. Kaya medyo mahihirapan ka kung ikaw masisiraan tas wala kang kasama. Pero iisa lang ang masisigurado ko sa inyo, sa sobrang ganda ng lugar hindi nyo naiintindihin yung pagod ng mga dinaanan nyo at kung gaano kapangit yung daanan. Siguradong mapapawi ng ganda ng lugar kahit gaano pa kalayo yung pinanggalingan nyo. Uulitin ko, kung gusto nyo sumabak sa ganitong experience siguraduhin nyo na nakakondisyon yung motor nyo. Kahit anong motor pa yan, mapamaliit o malaki, basta nakakondisyon kahit saan hindi kayo mahihirapan. At meron nga pala kaming nadaanan pa dito papunta mala New Zealand ang vibes. Sobrang ganda talaga dito. Dito pa lang masasabi ko ng sulit yung naging biyahe namin. Pag nadaanan nyo na nga palang napaka
gandang lugar na to, ibig sabihin nun malapit na kayo sa Cotto Mine. At sa hinaba-haba ng lubak na dinaanan, sa wakas nandito na rin kami at pababa na kami sa mismong Cotto Mines. Bali medyo delikado nga pala tong pababa na to dahil nga umuulan nung araw na yan kaya madulas yung mga bato. At pagpasok nyo nga pala ng gate, sasalubungin na kayo ni tatay para kolektahin na yung permit. At wala na nga pala kayong babayaran dito bukod dun sa 160 pesos. Ayaw po, hindi rin po talaga namin Mahirap na mag... Doon sa kubo doon. Tambos eh. Yun nandun sa... Doon sa kabila doon. At tingnan nyo kung bakante ko. Pero dito kayo, di ba dito sa ganito? Oo, pwede ko. Pwede naman dyan. Saan ba yung may talunan tay? Ay, doon pa. Yan, alam mo yung boss natin. Opo, galing na po. Nakarang kami. Dito kami nagpwesto nun, no? Dito boss, Kahit mo na Di ba yung ikaw taga Bulacan? Oo, boss. Kayo boss. Camping par. Saan? At ito na nga yung papawi ng pagod namin. Sobrang ganda rito mga par. Siguradong hindi nyo pagsisisihan yung magiging biyahe nyo rito. Pwede nga pala kayo makigamit ng mga bahay na bakante rito kung sakasakali man na umulan. Magsabi na lang kayo sa kanila. Ang alam ko wala talagang bayad yan. Pwede nyong gamitin. Saktong-sakto nga pala tong lugar na to para sa magtotropa o pamilya na gustong mag-relax. Yung ganito kagandang lugar siguradong marerelax kayo at ang buong pamilya nyo. Pwede na nga rin pala kayo mag-tent pitching dito kahit saan nyo gusto at wala na kayong ibang babayaran. Gusto mo, lagay mo sa tubig yung tent mo para sumaya ka. Sa halagang 160 pesos nga pala may enjoy na itong napakagandang lugar na to at overnight na nga rin pala yun. Tag mo na nga rin pala yung tropa mo na may takot sa heights para masama mo siya rito at patalunin mo. Tanggalin na yung takot na yan. Biruin mo 160 lang, ganito na kaganda. Ang sobrang lamig pa ng tubig. At siya yun 160 mo, maligo ka na sa sobrang ganda ng tubig dito at sobrang linaw pa, sobrang lamig din, kaya ano pang inaantay nyo? Bago pa tuluyang mag-uulan sinasabi ko sa inyo, kailangan mapuntahan nyo na tong lugar na to. Only dive nga rin pala dyan hanggat kaya pa ng puso mo. Meron nga rin palang magagandang CR dyan mga tropa at meron ding malalakas na tubig. Kaya sa mga CR is life dyan bagay na bagay talaga sa inyo tong lugar na to. Hanggang dito na lang mga boss at sana nakumbinsi ko kayo na pumunta rito sa Cotto Mines. Isa to sa mga hidden gem ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga idol, peace!